Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Ilang gabinete ng Pangulong Noynoy Aquino blanco sa pagkakaroon ng pribilehiyong discount tulad na lamang na ipinagmalaki ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Brigada Balita Nationwide. Mga alituntunin para sa bar exam, hinigpitan na ng Supreme Court at liquor ban na mahigpit na ipatutupad sa panahon ng bar exam. Brigada Balita Nationwide. Suspect naman sa international car racer case, hiniling sa Department of Justice na ipasabina ang CCTV ng pag-aresto sa gunman. Brigada Balita Nationwide. At pondong pambili ng MRE-3 posibleng hindi aprubahan ng Senado. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Miyerkules, Oktubre 1, 2014. 84 days before Christmas. Dumako na tayo mga kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide.
Nagpalabas ngayong araw ng ilang alituntunin ng Supreme Court para sa pagsimula ng bar examinations simula sa araw ng Linggo para sa 6,344 na mga nakapagtapos ng abogasya. Sa inilabas na bar bulletin ng Korte Suprema, pinapayagan lamang ang mga kukuha ng bar examinations na gumamit ng transparent o see-through bags at mga containers. Ito naman ay mahigpit na ipapatupad kung saan isa sa ilalim sa mahigpit na inspeksyon ng mga dalang bags at mga personal belongings ng mga examinees bago makapasok sa kanilang mga room assignments sa University of Santo Tomas sa lungsod ng Maynila. Paliwanag na naman ng Supreme Court na ang panibagong panuntunan na siyang nilagdaan ni Bar Chairperson at Supreme Court Associate Justice Diosdado Peralta ay upang matiyak ang seguridad ng mga kukuha ng naturang pagsusulit. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, ipatutupad na rin simula sa October 5 ang liquor ban sa lungsod ng Maynila, lalo na sa mga eskwelahan na malapit sa pagdarausan ng bar examination para sa taong 2014. Kasunod na rin ito ng naging rekomendasyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila at ng Manila Police District. Batay sa kahilingan ni Manila Mayor Joseph Estrada sa Supreme Court, kailangan ng ipatupad ang liquor ban sa paligid ng University of Santo Tomas sa lungsod ng Maynila, kung saan idaraos ang pagsusulit. Ang pagsusulit ay magsisimula October 5, 12, 19 at 26 na gagawin tuwing araw ng Linggo. Ito naman ay pinagbigyan ni Office of Associate Justice Diosdado Peralta na siyang chairman ng 2014 bar examinations upang matiyak na rin ang seguridad ng lahat ng mga kukuha ng nasabing pagsusulit. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang hinggil sa napag-usapan ni na Pangulong Noynoy Aquino at PNP Chief Director General Alan Purisima noong Lunes at kung ano ang komento ng Pangulo sa nangyaring Senate hearing kahapon kung saan dumalo ang PNP Chief. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacierda na hindi pa sila nakapag-usap ng Pangulo pagkatapos ng pagdinig, pero ang mahalagaan niya ay tinupad ni Purisima ang pangako niyang haharap siya sa pagdinig ng Senado hinggil sa aligasyon laban sa kanya. Kumbinsido naman si Lacierda na magkatotohanan ang mga sagot ni Purisima sa mga tanong sa kanya sa isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nito. Samantala muling iginit ni Lacierda na hindi maaaring piliting mag-leave of absence si Purisima dahil personal anya itong desisyon ng isang government employee o isang government official. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, hindi direktang masagot ng ilang gabinete kung mayroong umiiral na batas o guidelines na nagbabawal sa mga appointed official na tumanggap ng malaking discount sa pagbili ng mga mamahaling bagay tulad na lamang ng sasakyan. Sinabi ni Cabinet Secretary Rene Almendras na kailangan muna niyang i-verify kung mayroong ganitong alituntunin sa mga appointee ng Pangulo. Naungkat ang pagkwestiyon sa mga pribilehiyo ng isang Cabinet Secretary at ng iba pang appointee ng Pangulo matapos ihayag ni PNP Chief General Alan Purisima sa Senate hearing kahapon na nakakuha siya ng malaking discount nang bumili siya ng SUV sa halagang 1.7 million pesos lamang para sa isang sasakyan na hindi bababa sa 3 million pesos ang halaga ng isang second hand. Kung saan niya ang tatanungin ay hindi din naman siya hihingi ng discount sa kahit anong kanyang bibilihin. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magtungo muna tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kaugnay sa umano'y kutungan sa Port of Manila na bunyag dahil sa port decongestion program ng gobyerno. Live mula dyan sa Palasyo ng Malacanang, Brigadang Leo Navarro Malikdem, Brigada mo. Brigada Live Report. Ibinunyag ni Cabinet Secretary Rene Almendras na sa kanilang pagnanais na marisolba ang port congestion, natisod nila ang grupong nagsasamantala sa sitwasyon sa Port of Manila kung saan kumikita ang mga ito. Sinabi ni Almendras na base sa natuklasang anomalya ng binuong Task Force Pantalan, may mga nagaganap na kutungan sa loob at labas ng pier at maging sa dadaanan ng mga container truck. Base umano sa salaysay ng ilang biktima ng ganitong gawain sa pier, nagsisimula sa 500 piso hanggang 1,500 ang kailangang ibigay ng isang driver para papasukin siya sa pier at makakuha ng kargo.
Kaugnay nito, aminado si Almendras na hindi nila magagawang zero corruption sa pier pero sisikapin anyo ng Task Force Pantalan na maibaba man lamang ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita, muli ibinasura ng Pangulong Noynoy Aquino III ang inihahandang talumpati ng kanyang speechwriter sa Heroes Welcome sa mga Pinoy peacekeepers mula sa Golan Heights sa Rizal Hall sa Palasyo ng Malacanang. Tila nagmamalaki pang sinabi ng Pangulo Aquino na pinatatanggal niya ang teleprompter na kinaroroonan ng nakahandang speech nito dahil mas gusto niyang mula sa puso ang mensahe niya sa mga sundalong kasapi ng 7th Philippine Contingent dyan sa may Golan Heights. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na inayawan ng Pangulo ang nakahanda nitong talumpati sa isang event. Samantala buong ipinagmalaki naman ng Pangulo na kahit limitado o mano ang resources ng Armed Forces of the Philippines ay nagampanan pa rin nila ng mahusay ang kanilang misyon sa Golan Heights dahil sa kanilang galing sa pamumuno at pagsasanay. Matatandaan na noong Agosto ay nagkaroon ng standoff sa pagitan ng mga Filipino peacekeepers at mga rebuilding Syrian sa Golan Heights pero hindi pinanghinaan ng loob ang mga sundalong Pinoy. Brigada Balita Nationwide. Samantala, maaaring maapektuhan na rin umano ang pondong dapat na gamitin upang ibili ng MRT-3 na maaaring hindi na lamang aprubahan pa ng Senado. Kasabay na rin ito ng isinagawang pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Public Services Subcommittee on Transportation na mistulang nagsisisihan lamang ang Department of Transportation at ang PhilEstate Chairman Roberto Sobrepeña. Napag-alaman na hugas kamay din si PhilEstate Chairman Roberto Sobrepeña dahil pursigido umano silang bumili ng mga bagong MRT-3 tulad ng akusasyon ni DOTC Secretary Joseph Abaya. Napag-alaman na ang PhilEstate ay majority holder ng MRT Holdings 2 na may malaking share sa MRT Corporations. Sa pagsalang kay Sobrepeña sa pagdinig ng Senado, binigyang diin ito na bago ang pagpasok ng taong 2000 ay isinulong na nila ang pagbili ng bagong train na sinundan naman ang bagong proposal nitong 2002. Ngunit sa panig naman ni DOTC Secretary Jun Abaya, tinutulan umano nila ito dahil malaking lugi sa publiko sa pagsapit ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Dahil dito ay posible kasing bumalik sa 25 years ang kontrol ng Sobrepeña Group sa MRT sa halip na 10 taon lamang. Inalmahan din ni Sobrepeña ang hindi pagkonsulta sa kanila ng DOTC na kanila ring kinasuhan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ito Brigadang Luna, na nawawalan ka na ba ng gana sa paulit-ulit na pagpahinga? Ay, ganon? Hindi nakakawalan ng gana, di ba? At maya-maya mga kabrigada, yung mga pananamlay ng inyong pagkalalaki sa mga kabrigada natin sa gabi. Yung pala'y nagpapahinga. Ayun, sa gabi-gabing pagtatabi nyo ni Mrs. Kabrigada, naku, delikado yan. Baka bukas niyan, hindi ka na niya pagbigyan kabrigada. Kasi naman, hindi ka gumamit ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Napaka-importante yan kabrigada na siyang nagpapatigas at nagbibigay ng ekstrang lakas sa inyong pagkalalaki na kung saan siguradong tuloy-tuloy syempre ang paglalambingan ninyo ni Mrs. Ang sikreto nito kabrigada ito, take 1 capsule 30 minutes bago ang lovemaking. Siguradong 24 oras kang matagal dahil ikaw ay naka-Dry Max. Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Ito ay available kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Tayo kabrigada ay naririnig diyan sa mga himpilan ng Brigada News FM sa Cebu, Brigada News FM sa General Santos, Brigada News FM dyan sa Zamboanga City, Brigada News FM dyan sa Coronadal City,
Brigada News FM diha sa Toledo City sa Cebu at maging diha sa may Brigada News FM sa Cotabato City at maging dyan sa Puerto Princesa, Palawan, sa Brigada News FM San Carlos City sa Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo, Aklan at sa Brigada News FM sa Daet, Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Yan mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita live na siyang inihatid sa inyo siyempre ng Power Cells Herbal Capsule at ng Dry Max Adult Herbal Supplement Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Brigada Luna Agimat. At ako naman ang inyong lingkod, Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the New Filipino Time, alas 4:14 na ng hapon, kabrigada. That time check was brought to you by Dry Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Isang araw, nagbalat kayo si Mrs. para takutin ang asawang lasing. Sino ka? Ako si Satanas! Kukunin na kita! Huwag mo akong takutin. Hindi kasi Satanas. Asawa ko, kapatid mo. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's Drugstores nationwide. Angel of Mercy, Bolbok, Batangas City, Lourdes Pharmacy, Marawoy, Lipa City, Batangas, Aaron Chinese Drugstore, Santa Cruz Public Market, Laguna, at Generics Express Pharmacy sa Batangas, at City Drug, Giginto, Tuktukan, Bulacan.